And despite many rumors that I'm running for Manila City, and yes, I'm up for re-election in May next year, and despite magpapalit lang ako. Ma'am, paano po? Oh shit. Here we go Yo, again. what's up, happy people? For today's video, yan pong pag-usapan natin ngayon, yung pagtakbo ni Senadora Amy Marcos sa Manila o sa Senado ba? Ayun po, nasagot na po niya yung rumors o katanungan ng taong bayan o ng mga reporter, no? So, yan pong pag-usapan natin ngayon. So, bago pong lahat, panoorin po muna natin itong introduction na ito, mga quiz, bago po tayo mag-umpisa sa ating subject na walang iba na si Senadora Amy Marcos. So, without further ado, let's begin. Sa totoo lang, gusto ko si Lenny. Pero nung mapakinggan ka lahat ng sinabi mo. Promise. Thank you. Ano pangalan niyo? Aling Evelyn. Sige, para naman hindi masayang yung pagbaligtad mo. Hindi, kasi ang gusto ko kasi magsiyasat ka eh. Tama naman yun. Hindi, tama yun. Basta lahat ng binibitawan ko dito, naganap. Nangyari. Oo, nangyari. Masisiyasat mo sa Maynila. Kaya lahat ng binibitawan ko salita, iniingatan ko. Bago ko siya bitawan, sinisigurado ko sa mga tagapayo, sa mga magagaling, ito ba ay kayang gawin? Pag kayang gawin, bibitawan ko yung salita. Dahil yun lang ang iniingatan ko. Yung laway ko ang puhunan ko. Yun lang talaga na nangyayari. And thank you, nadali din kita. Yes, Me, personally? yes po. Okay. Kasi po nagsisimula na po nating makilala kung ano yung kung sino yung makakandidato for the Senate next year. Kayo po ba? Ano po bang plan? Yes, I'm up for re-election in May next year, and despite many rumors that I'm running for Manila City and other places, magpapare-elect lang ako. Ma'am, paano po? So, ayun na nga mga quiz, no? Mga Esconians, no? Talagang concealed na po. So, umatras na po. So, magpare-elect po siya sa pagka-senator muli dyan sa national, mga quiz, no? Talagang, sino ba naman hindi po talaga matatakot o mag-concealed o aatras na lang kung makita mo yung mga survey na ginagawa ng mga supporters ng kahit kaninong mga Manilinyos dyan sa Maynila, na yung mga lumalabas po na mga survey ay talagang tagilid po talaga si Ma'am Senadora Amy Marcos. Kaya po siguro hanggat maaga pa, cancelled na agad atras na. Kasi alam niyo mga quiz, ito, kagaya ng mga picture na to na pinapakita ko, sino ba naman hindi matatakot dyan na kahit saan anong klaseng mga survey na ginaganap dyan sa Manila bilang kung sino yung tatakbong pagka-mayor, ay talagang tagilid na tagilid po sila. Wala po silang kalaban-laban kay Yorme Isko dahil nga po ang sigaw ng mga tao, ng mga Manlinyo, Isko! Balik na sa Maynila. Kaya yan po yung hindi po talaga natin mapipigilan ang mga Manileño sa kanilang opinion o sarili, dahil alam po mismo sa kanilang sarili kung sino po yung nakakagawa ng maganda dyan sa Maynila, na walang iba na si Yorme Isko Moreno Dumaguso lang. Real talk po tayo. Dahil makikita mo naman sa panahon ni Yorme Isko, yung Maynila ay talagang number 1 sa kahit saan na mga parangal o mga award, hakot award nga yan, di ba? At kung pagbabasihan naman yung background check o yung mga resibong nagawa pa, napakarami po si Yorme Isko niyan.
Kaya talagang namimiss po nila si Yorme Isko na nawala lang po ng 3 taon si Yorme Isko. Ayan na po, panglima na po sa pinaka-delikado, riskiest tourist city ang City of Manila sa buong mundo. Kaya nakakalungkot po sa loob ng 3 taon sa panahon ni Yorme Isko, talagang 24 hours lang po napalinis niya yung mga talagang maduduming mga area dyan, mga salahulang mga tao na nagdudumi. Pagkaupo niya, ayan po, wala lang pong 24 hours nalinis po yung Bonifacio Shrine. Kita nyo, ibang-iba po talaga si Yorme Isko pag nagtatrabaho. Walang pakime-kime, walang tulugan, talagang workaholic, diretso, bilis kilos nga Yan yung mga nagawa sa mga laway ni Yorme Isko. At maliban dyan, sa 24 hours na panunungkulan dyan sa gobyerno ng Maynila City, mga koys, no, na talagang hindi mo mababayaran ng salapi yung dedikasyon, yung pagmamahal ni Yorme Isko dyan sa Kamaynilaan, sa mga Maynilinyo, mga koys, no. So siguro, I think mga koys magayas na kung mananalo siya, sana ipagdasal po natin this coming election ay aasa po tayo na yung mga kondo dyan, condominium, binondominium, Basico Community, yung mga Pedroel residences, mga residences dyan, madadagdagan na naman yan, mga koys, no. At yung mga paralan ng gustong-gusto ng mga anak nyo, public but fully air condition. Yung mga ospital na mga kompleto sa gamit, asahan nyo na. Diba dati naka-issue dyan sa ospital ng Manila, pagkaupo ni Yorme yan, asahan nyo yung malaki na namang pagbabago, dahil ibang-iba po si Yorme Isko pag nagtatrabaho talaga yan. Hindi po mapapantayan na kahit kaninong mga mayor dyan sa Pilipinas, dahil ang Yorme Isko Dumaguso ay nag-iisa lang po yan, na di basta-bastang i-copyright o i-copycat, dahil wala pong makakagawa sa kanyang nagawa dyan sa Maynila nung siya pa ang mayor. Talagang kahit nga presidente, hindi nga kayang gawin. Kakaiba po talaga ng ating butihing Yorme Isko Moreno sa pagdating ng mga mindset o mga pananaw at sa mga Filipinong naghihirap. Kasi iba po yung mga taong galing sa hirap talaga, ramdam niya po yung mga taong nangailangan ng tulong ng gobyerno. Kaya nga bilis kilos Kung baga, wala pa yung sakuna, naka-advance na si Yorme Isko Moreno. Para pagdating ng sakuna, ayan na, wala nang hahanapin pa yung mga taong natamaan ng sakuna, dahil nga nakaabang na, nakapaghanda na po si Yorme. Ganun po ang mindset talaga, mindset ni Yorme Isko Moreno, no. Grabe yung smart, grabe, napakatalino talaga pagdating sa panggugobyerno, no, o bilang isang leader ng isang bayan. Pero yun nga, sayang lang nga po, hindi po natin pinagbigyan sa nakaraang election, dahil kung ano yung nagawa niya sa Manila, ang pangako niya doon ay sa buong Pilipinas sana. So sana ngayon, 2 taon na nakalipas, may natatanaw na siguro tayong mga kundo-kundo, ospital o bagong ospital o mga paralan yan sa sarili nating mga bayan, kung si Yorme Isko pa yung presidente, dahil yan po talagang kanyang legasya, advokasya sa batang Manila, sa buong Pilipinas, sa mga batang Pilipino na wala pong mga bahay, walang sapat na allowances sa pag-aaral. Yorme Isko bahala niyan, kaya nang nagawa niya sa Manila. Pero hindi pa po huli ang lahat.
bata pa po si Yorme at marami pang eleksyon na darating sa Pilipinas. At sana naman sa susunod ay maging wais po tayo sa pagboto. Check background po. Paki-check po ng resibo. Diyan nyo makikita ang tunay na pagkatao, ang tunay na Yorme Isko Moreno na sa buong akala ng iba ay napakasama. Pero pag makilala nyo ang Yorme Isko Moreno ay makakawaw talaga kayo. Makakasabi kayo talaga, Isko, kung ito po yung presidente ngayon, wala, finish na. Ang dami nang nagawa siguro ng mga proyekto, pabahay, ospital, paralan, allowances ng mga estudyante at kalinisan mga course. No? Pero sayang, hindi po natin napagbigyan. Pero may darating pa pong pagkakataon. Kaya ngayon, Manila po muna siya. Sana po suportahan po natin si Yorme Isko Moreno, no? Dahil ibabangon muli ang Manila. Bumalik naman kasi sa hindi ko naman 100% na wala na sa ayos, pero medyo nadudungisa na muli ang Manila. Dahil ayun nga, panglima po sa pinakadelikadong city sa buong mundo. So, asahan nyo, pag bumalik na si Yorme Isko niyan, babalik naman ang sigla ng mga batang Manileño, mga kuys. No, at sana po, wag po tayong magsawang sumuporta kay Yorme Isko. Oy, yung hindi pa kain sa ugbo, ha? O, ugbo ni Yorme Isko. Pag-bisita yung ugbo niya, sa may BGC Global. Yan, mura lang po yan. Affordable na mga presyo. Dito nga pala, isang favor. Pag-suporta naman po ni Ma'am Melcy po. Okay, ito po yung YouTube channel niya. Pag-suporta po, isa po niyang nagpapalaganap, nag-share sa mga magandang nagawa ni Yorme Isko dyan sa kamay nilaan, mga koys. At dahil umabot po kayo sa dulo ng ating video, may karapatan po kayong mag-like, share, and subscribe. So for now, I'm God. God bless all. Peace. Manila, God first. Pilipinas, God first. Bye-bye. God bless all. Peace.